Hi, magandang araw. Ako si Brian Brice ng CTP at ngayong araw ay pag-aaralan natin ay ang Erikson's Stage of Psychological Development. Bago ang lahat, dako muna tayo sa biography ni Erik Erikson. Si Erik Erikson ay nabuhay or pinanganak noong 1902 sa Germany at namatay naman siya o binawian ng buhay noong 1994 sa USA. Bali, dalawa ang kanyang nationality, isang American at isang German. At ang kanyang field ay ang pagdevelop ng psychology. At ang nag-influence sa kanya nito ay ang kapatid ni Sigmund Freud na si Anna Freud. Overview muna tayo ng Erikson stage of development. Yung psychological development ni Erik Erikson ay halos kapareho ng psychosexual development ni Sigmund Freud. At naniniwala si Erik Erikson na ang pag-develop daw ng personality ng isang tao ay series. Sa buong lifespan niya, ito ay series. May pinagdadaanan na level by level or stage by stage. At naniniwala si Erik Erikson or nag-base si Erik Erikson dito sa theory na to sa tinatawag na epigenetic principle na hango sa biology. Sabi dito sa epigenetic principle, step by step daw ang pag-build ng life or ng pag-develop ng life, ng personality. Ganon, doon kinuha ni Erik Erikson yung doon siya nag-base sa pagbuo ng stages of psychosocial development niya. Ngayon naman, aalamin natin yung conflict. Sabi dito, naniniwala si Erik Erikson na yung bawat stages ng buhay natin ay may mga kailangan tayong pagdaan ng conflict. At kapag napagdaanan natin yung conflict na yon, possible or hindi natin ma-overcome yung conflict na yon sa bawat stage, ito yung turning point ng buhay natin na possible tayo na mag-build or maka-experience ng hindi magaganda. At dako na tayo sa next slide. Sabi naman naniniwala naman si Erik Erikson na kapag naman na-master natin yung isang stage ng buhay natin, magkakaroon tayo ng ego strength. Kabaliktaran to nung conflict. Diba sabi dun kanina sa conflict, possible na learning point yun para mag-build yung buhay natin, ganyan. Hindi natin masunod ng maayos yung mga stages. Kung halimbawa, kung nagkaroon tayo ng conflict sa stage 1 or level 1 ng buhay natin, sa first series ng buhay natin, possible na mahirapan tayo sa pag-develop ng stage na level 2 or next level ng buhay natin. Pero, naniniwala din si Erik Erikson na kapag na-master naman natin yung isang stage, ay magkakaroon tayo ng ego strength. Naniniwala si Erik Erikson na yung magiging competent tayo sa ating behavior and sa ating action. Yun, magiging competent tayo sa buhay. Kabaliktaran ng conflict, kapag hindi natin na-master yung isang bagay, ibig sabihin may conflict doon, hindi tayo magiging competent sa ating buhay. Pero naman, kapag na-master natin yung isang stage ng buhay, anong mangyayari? Magiging competent tayo. Okay? Meron 8 na stages ang psychosocial development theory ni Erik Erikson. Unang-una doon yung infancy, early childhood, preschool, school age, adolescence, young adult, middle adult, and lastly ay ang maturity. Ngayon, iisa-isahin nating aalamin yung bawat stage. Okay? Dako na tayo sa ating next slide. Ang unang stage ng buhay, dito, nagaganap ito during at our infancy o 0 to 18 months. Mula nung tayo ay pinanganak hanggang 18 months. Ang stage na to, ang pinaglalabanan or kailangan nating ma-overcome yung trust and mistrust. Ito yung
importante or fundamental stage ng buhay natin. Kasi ang isang infant, sobra silang nakadepende. Wala naman silang puwang, di ba? Ang isang infant or baby, wala silang kamuwang-muwang. Alam nyo kung sino lang ang inaasahan nila? Hindi ang kanilang sarili, kundi ang kanilang mga caregiver. Dito, sabi ni Erik Erikson, ang bata, ang baby, nakadepende siya doon sa kanyang caregiver, parents or guardian. Sabi dito, kapag yung bata naka-experience ng hindi maganda or hindi nabigay yung needs niya bilang baby, ay maglilid to into mistrust. Pero naman, kapag na-fulfill natin yung isang bagay, naniniwala si Erik Erikson na magkakaroon or mabibuild sa atin yung trust. Ano nga ba yung dahilan bakit nagkaka-mistrust or nagkaka-trust yung isang bata? Doon muna tayo sa trust. Sa trust, syempre yung mga bata, hindi nila kayang mabuhay ng sarili nila. Kailangan nila ng love, comfort, food, at basic necessity ang mag-aalaga, mag-guide sa kanila, magki-care. Kapag na-fulfill natin yon, mabibuild sa baby or sa bata or sa stage ng buhay natin yung tinatawag na trust. Pero naman, kapag hindi natin napapakain ng tamang oras ang mga bata, hindi natin naaalagaan, at hindi natin nabibigyan ng atensyon, mabibuild sa kanila yung mistrust. At kapag ganun, possible na sa next stage ng buhay nila ay hindi magiging maganda. Pero naniniwala si Erik Erikson na kapag pag sobra naman yung trust, possible din na maging utu-utu yung bata. Kapag mistrust naman, pwede siyang magkaroon ng mga trust issues or negative impact, ganun. Kaya naniniwala si Erik Erikson na dapat ang lahat ng stages ng buhay natin ay balanse. Balanse siya, nasa gitna siya. Parang hindi siya nasa laging negative side, magpe-fail ka. Hindi rin laging nasa positive side kasi magpe-fail ka rin. Dapat nasa gitna ka, balance. Parang isang siso, di ba? Kung yung isa mabigat, aangat yung isa. Kung yung isa naman mabigat, aangat yung isa. Kung gusto nating balanse, dapat nasa gitna lang tayo. Ayun yung ini-explain ni Erik Erikson, na kung gusto nating maging successful ang buhay natin or stage ng buhay natin, dapat balanse lamang. At kapag nabalanse natin ito, sabi ni Erik Erikson, ang magiging outcome na nito ay magkakaroon ng hope ang bata. Yan, dadako na tayo sa stage 2 ng social development ni Erik Erikson. Ang stage 2 natin ay autonomy versus shame and doubt. Nangyayari ito sa stage ng buhay natin during early childhood or 2 to 3 years old. Dito nag-start yung pagiging independent ng isang bata at gusto niyang ma-experience yung mga basic na mga bagay sa sarili niya at magkaroon ng simpleng desisyon. At sabi dito, dapat nating i-allow yung mga bata sa mga decision making nila, and kailangan din naman nating kontrolin para magkaroon ng sense of autonomy yung bata. Kailangan balanse lang, di ba? Pero kapag hindi natin yung nabalanse, magkakaroon ng shame and doubt ang bata. Dito sa stage na to, ang pinaka best example ay ang pag ang bata ay dumumi, bibigyan natin sila, 'di ba? Nag-explore sila or nagde-discover. Sa stage na to, gusto nila na sila yung maglinis ng kanilang mga puwet para ma-experience nila. Bilang isang parents or bilang isang guardian and caregiver, tungkulin natin na i-guide sila. Bakit? Kapag ginaid natin sila, yung magiging hindi natin sila kinokontrol para magkakaroon sila ng tinatawag natin na
free will. Gagawin nila yung tama. Ay gagawin nila yung gusto nila. Andito lang tayo para mag-guide. Ayun yung tinatawag na free will. Pero, syempre, bilang bata, hindi naman laging tama yan. Kaya nandyan tayo para to guide them at ituro yung mga bagay na alam natin na makakapagbuti sa kanila. Tulad nga yun, yung kanina, example natin, yung pagdudumi nila. Syempre, bilang bata, yan nga, di ba, sabi nag-explore. Paano ba yung dapat gawin? Di ba? Maghugas ng puwet. Sila mismo yung mag-experience nun. Paano natin sisitahin? May mga bagay, syempre bata nag-explore, may mga bagay, baka possible na yung mga sabon, kainin, andyan sila, andyan tayong mga guardian or caregiver or parents para mag-guide sa kanila. No yan na, hindi yan kinakain, no yan na, no yan, hindi dapat ginagawa yan, ito lang yung dapat na mong gawin kapag ganyan, ganto ganyan. In short, tayo ang kanilang mga guidance or tayo ang mag-guide sa kanila. Ang magiging outcome naman nito ay magkakaroon sila ng will. Pag nabalanse natin yung autonomy and versus shame and doubt, magkakaroon ng will ang isang bata. Bali, dadako na tayo sa next stage ng psychosocial development ni Erik Erikson. Ang third stage ay ang tinatawag natin na initiative versus guilt. Ayan, dito sa initiative versus guilt, nangyayari ito sa stage ng preschool or nasa age ng 3 to 5 years. Nandito yung pag-develop ng psychosocial development ng isang bata. Nandito yung nag-i-start yung kanilang ina-assert nila yung powers nila and yung pag-control nila sa society, ganon. Sa sarili nila, chine-check nila kung ano ba yung magagawa nila, kung ano ba yung mga kaya kong gawin at mga hindi ko kayang gawin. At sa pamamagitan ito ng kanilang paglalaro or pag-i-interact sa mga bata. At kapag overpower nung stage na to na tinatawag natin initiative versus guilt, pag na overcome nila ito or pag nalampasan nila yung stage na to, hindi na may tinatawag na magiging successful yung bata o possible na siya yung mag-lead. 'Di ba, nag-explore siya to control the power, kung ano yung kapangyarihan niya, kung ano yung magagawa niya. Kapag na-master niya to, yun yung term. Kapag na-master niya to, pwede siyang mag-lead sa mga kabataan or sa circles niya, nasasakupan niya habang nag-explore siya. Pero naman, kung hindi niya ito na-master, possible na mag-lead ito sa magkaroon siya ng guilt, self-doubt, and lack of initiative. 'Di ba yung mga bata, yung 3 to 5, gusto nila yung sila yung yun nga, mag-explore, gusto nilang gawin yung mga tingin nila kaya nilang gawin, yung mga tingin nila hindi nila kayang gawin, tingin pa rin nila kaya nilang gawin. Parang dito sa stage na to, masyadong idealistic yung mga bata. And bilang isang guardian, caregiver, or parents, tungkulin natin na suportahan sila. Yun nga, dahil kapag sinuportahan natin sila, magkakaroon sila ng initiative. Kapag hindi naman, or nagkaroon tayo ng lack of support sa kanila, magkakaroon sila ng guilt, self-doubt, and lack of initiative. Baka pag tumanda sila, hindi na nila gagawin yung mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, ganito. Yung bata nag-explore, nagwawali siya. Pero bata kasi, bata. Hindi naman lahat malilinis ng bata, di ba? May possible pag nagwali siya, yung gitna lang, yung gilid, hindi malilinisan. Kasi nga, nag-explore lang siya, hindi pa siya perfect, gano'n. Kapag sa stage na to, pinagalitan natin yung bata, na ano ba yan, nagwawalis ka, pero sa gitna lang, makalat pa rin yung gilid.
doon possible na mag-start yung guilt, self-doubt, and lack of initiative. Pag lumaki siya, hindi na siya magwawalis. Kasi iisipin niya, ba't ako magwawalis? Papagalitan lang naman ako. Ganon yung mangyayari. Kapag nagkaroon tayo ng lack dito, or hindi natin na-master ito. Kapag naman na-master natin ito, or naging balanse tayo sa bagay na ito, magkakaroon ang isang tao ng purpose. Yung magiging outcome nito, magkakaroon siya ng purpose sa buhay niya. Nararamdaman niya na, may purpose pala yung buhay ko. Lahat pala ng, kapag tumanda siya, or next stage, next level ng buhay niya, magkakaroon siya, mawawala sa kanya yung guilt, self-doubt, and lack of initiative. Magkakaroon siya, iisipin niya na, may purpose pala ako. Magwawalis ako kasi feeling ko dito ko nakikita yung purpose ko at masasatisfy ko yung sarili ko. Yon. Next stage na tayo ay ang stage 4, industry versus inferiority. Yan. Sa stage na to, nangyayari to sa tinatawag na school age or from 6 years old to 11 years old. Dito, yung isang bata na nag-explore siya through social interaction and nade-develop yung sense ng pride sa kanila kapag may na-accomplish silang bagay or may nagawa silang bagay. Pero naman, kapag hindi nila na-accomplish to, magkakaroon sila ng sense na parang feeling nila failure sila or feeling nila wala silang magagawa or inferiority. Ayan. Kapag naman, yun, kapag hindi balanse, pag hindi natin na-master ang isang bagay, magkakaroon ang isang tao ng inferiority. Kapag naman na-master ang isang bagay, industry yung tinatawag. Pero naman, kapag na-balance natin, magkakaroon sila ng confidence. Confidence sa mga bagay-bagay, sa lahat ng ginagawa nila. At mararamdaman nila na may pride sila sa lahat ng accomplishment nila. Halimbawa, ang bata, sabi ng teacher, gumawa kayo ng poster making at i-express nyo yung sarili nyo doon. Yung bata, gumawa at pinasa niya sa teacher. Kapag pinuri siya ng teacher, sabi, maganda ang ginawa mo, magkakaroon siya ng pride sa sarili niya na, magaling pala yung nagawa ko, maganda pala yung accomplishment ko. Pero kung yung isang teacher sinabi na, ano ba to, ang pangit naman ng gawa mo, hindi mo man lang pinaghandaan, hindi mo man lang pinag-effortan, doon possible na ma-disappoint yung bata at iisipin niya na failure siya. Kaya dapat balance lang. At bakit balance? Kasi possible na kapag lagi siya napupuri, magiging hambog naman siya, 'di ba? Kapag naman hindi siya napupuri or hindi negative yung mga nagiging feedback sa kanya, possible naman na mawalan siya ng iisipin niya na failure siya. Kaya dapat nasa gitna lang para ma-build yung confidence. Kapag mabibuild yung confidence, kapag na balance natin tong stage na to. Ayan, dadako na tayo sa next stage, ang stage 5 o ang tinatawag na identity versus confusion. Nangyayari to during the adolescence, sa 12 to 18 years ng buhay. Ito ay isa sa crucial part ng buhay natin dahil dito na de-develop yung sense ng personal identity na magli-lead hanggang sa next stage ng buhay natin at for the next stage or for the rest ng buhay natin. Kapag na master natin to, magkakaroon tayo ng tinatawag na self-identity or magiging totoo tayo sa sarili natin. Pero kapag hindi naman natin na master ito or nagkaroon ng conflict, ito naman yung tinatawag na confusion. Possible na mag-lead ito sa magkakaroon tayo ng sense of self-weak or mahina tayo. Iniisip lagi natin na hindi natin kaya, iniisip natin na ako ba talaga to, kaya ko ba talaga to, magagawa ko pa talaga to.
kapag hindi natin na master yon. Pero kapag naging balanse naman yung kapag naging balanse naman ito or nasa gitna lang, ma-experience natin or magiging outcome nito ay ang tinatawag na pedality. Yan, dadako na tayo sa next stage, ang stage 6 or tinatawag na intimacy versus isolation. Nagaganap ito during young adulthood ng buhay natin, tuwing 19 to 40 years old. Dito napoform yung kailangan natin ng magkaroon ng intimacy, magkaroon din ng loving relationship with others, sa pamilya, sa kaibigan, or sa loved one. Kapag naging successful yung stage na to, magkakaroon tayo ng strong relationship. Yun nga, magkakaroon tayo ng strong relationship sa pamilya, sa kaibigan, and sa loved ones. Pero kapag naman nag-build tayo sa stage na to, magkakaroon tayo mapipil natin yung kalungkutan, i-isolate natin yung sarili natin na feeling natin against yung mundo sa atin, parang me against the world, ganyan. Kapag hindi nag-build tayo dito sa stage na to. Pero naniniwala si Erik Erikson na dapat balance lang, dapat nasa gitna lang. Kapag naman nabalanse natin ito or nasa gitna lang, ito yung tinatawag or magiging outcome na love. Magkakaroon tayo ng love. Dito mapipil natin na nagmamahal tayo at mapipil natin na minamahal tayo. Hindi na ako magbibigay ng example kasi alam nyo naman yan, kung paano mahalin at kung paano magmahal. Ibig sabihin lang, kung hindi natin nararamdaman kung paano mahalin or magmahal, ibig sabihin may something sa atin. Hindi pa huli ang lahat, so pwede pa tayong magkaroon ng ma-level natin or ma-balance natin yung intimacy versus isolation. Okay? Dako na tayo sa next stage ng psychosocial development ni Erik Erikson. Ayan, ang next stage naman ay ang stage 7 na ang kailangan nating balansehin ay ang tinatawag na generatively versus stagnation. Nangyayari ito sa middle adulthood or 40 to 65 years old ng buhay natin. At kailangan natin mag-create ng bagay. Dito sa stage na to, kailangan natin mag-create ng bagay na maglalas hanggang sa last na hininga ng buhay natin. Tulad ng pag-aalaga ng baby or pagkakaroon ng baby at pagkakaroon ng positive na impact sa mga tao or positive na magkakaroon tayo ng positive impact sa mga tao, sa community, or sa mundo. Ganon. At sabi dito, kapag nag-success tayo or nag-succeed tayo dun sa stage na to, magkakaroon tayo ng feeling na kagamit-gamit tayo or malaki yung contribution natin sa mundo. Malaki yung accomplishment natin, maganda yung accomplishment natin. Iisipin natin na may na-accomplish tayo, maganda yung accomplishment natin dahil marami tayong natulungan. Pero kapag hindi naman, iisipin natin na wala tayong magandang naidudulot sa mundong ito. At ang best example dito ay yung mga tao na tumutulong sa community kapag nasasalanta or may mga nasalanta, di ba? Sa gantong stage, sa middle adulthood, parang ang sarap, iniisip natin na ang sarap tumulong, ang sarap magkaroon ng contribution sa mundo. At yun nga, sa pag-help sa mga nasalanta, doon tayo feeling natin useful tayo, feeling natin may accomplishment tayo. Pero naman yung mga tao na iniisip nila na hindi sila nakatulong, feeling nila failure sila, feeling nila wala silang contribution sa mundo. Pero yun nga, dapat maging balance lang kasi possible din na kapag hindi balance, possible na mag-overthink tayo na hindi maganda or mag-overthink tayo or maging hambog tayo, parang ganun. At
kapag nagibalanse natin to, ang mabibuild na outcome dito ay ang care. Magkakaroon tayo ng sense of care. Yan, dadako na tayo sa last stage ng psychosocial development ni Erik Erikson, ang stage 8 na tinatawag na integrity versus despair. Ito yung final na stage ng psychosocial development ni Erik Erikson na nagaganap during maturity. Maturity yung tawag, age 65 hanggang sa kunin na tayo ng Lord or ng tadhana. And dito sa stage na to, nagpo-focus ang isang tao sa tinatawag na reflection. Nagre-reflect siya ng kanyang buhay, kung yung buong buhay niya back then, maganda ba? Nagkaroon ba siya ng contribution sa mundo? Or naging maganda, or may in short, parang may dulot ba yung buhay ko? Dito nabibuild yung nagpo-focus na yung mga tao, or yung mga isang tao, or tinatawag nating matanda, na nagawa ko ba yung gusto kong gawin? Nakatulong ba ako? Hindi ba ako naging madamot sa sarili ko? Parang gano'n. Dito na nag-i-start na mag-isip yung isang tao. Kapag nag-iisip siya ng ganito, kapag sa tingin niya ay maganda yung naging buhay niya, magiging masaya siya, at parang magiging masaya siya, and handa na siya sa anumang next stage ng buhay niya, dahil iniisip niya na maganda na yung past niya buhay at okay na siya doon. Pero naman, kapag hindi natin na-master yung stage na to, nagkakaroon yung isang tao na tinatawag na nagre-regret sila. Nagsisisi sila na, sayang, dapat pala nung bata ako ginawa ko to. Sayang, nung bata ako dapat nag-travel ako, kumain ako ng gusto ko, at pumarty ako, mga ganun. Nagkakaroon sila ng pagsisisi sa kanilang sarili. At parang iniisip nila na, sayang, dapat ginawa ko to. Ganon. Pero dapat balanse pa rin. Hindi tayo dapat balanse pa rin. Dapat nasa gitna pa rin tayo. Kapag nangyari yon, magkakaroon tayo ng tinatawag na wisdom. Yan, dito, yung mga tao, kung i-check natin, tignan natin, kung mag-explore tayo sa labas, diba? Yung mga matatandang laging masasaya, nararamdaman natin sa kanila yung sense ng pagkakaroon ng wisdom. Kapag nakakausap natin sila, lagi silang happy, o lagi silang energetic kahit matanda na sila. Tapos pag nagkukwento sila, lagi nilang sinasabi na nagawa nila yung gusto nila, isa na lang yung hinihintay nila, yung pagharap nga sa calling sa kanila ng Lord, sa pagtawag, ganun. Parang ready na sila. Wherein sa kabaliktaran naman, dun sa mga tao na nagre-regret dun sa past life nila, or sa past experiences nila, laging maiinitin yung ulo, magagalitin, at feeling nila hindi sila secure, and parang may gusto pa silang gawin pero hindi na nila magawa, parang ganun. Nagsisisi sila. Pero yun nga, that balance lang para magkaroon tayo ng wisdom. Bali, ayun yung age stages ng psycho-social development ni Erik Erikson. Nawa ay may natutunan kayo, at maraming salamat. Bye!